one has because they share the same concept. With the known founder of Western philosophy, according to Socrates, himself is in accordance with the 14C Pythagoras. No. 50A zone. Uy guys, sa scores nyo, mukhang pare-pareho tayong disappointed ah. Ay, sinabi mo pa. Kasi ako meron tinaya ko. Makalis nga eh. Kasama mo ba? Deo, ano score niyo? 24. Pero ano na? Ikaw na. Ano score niyo? Eto, 28 lang. May naka-50 pa sa inyo. Wala. Gano'n-gano'n ito si Mama mo. Pang 4 days sa Mimino ko. Totoo, masama. Ano naman? Ingat kayo ha. Bye-bye. Guys, ang totoo ba natin? Paano na kaya yan? Kaya pa ba makakuha ng G1 na pang Latin to? Sus, paano Latin? Baka pang ating honors lang to eh. Tara na lang yan tayo. Bakit hindi talaga? Pasensya. Ngayon ako, ang baba ko talaga kami sa exam. Makakagraduate pa kaya ako nito? Over naman sa hindi ka graduate. Ako nga lowest eh. Ako nga, lagot ako kila mama. Sasabihin na naman nun, napalamunin ako. Tapos ganitong score lang ibibigay ko. Hi guys! Ang hirap naman kasi talaga ng exam, no? Hindi ko nga alam kung may mga naisagot ba akong tama. Kaya matutulungan yung pamilya ko nito na umangat sa buhay. Kung gantong grado naman yung lagi kong nakukuha. Sabi ko na nga, Oh, Jace, talaga yan. Nag-OT ako sa trabaho kagabi. Hininga mo na. Uy, super OA talaga, Raya. Hayaan mo, next time babawi na lang tayo sa finals. Yun na lang pag-asa natin. Galingan na lang natin. There's always next time naman. Hey nako, alam mo, walang next time sa mga kagaya ko yun. Ang mega talaga nito. Wow! Si Raya talaga ang pag-asa ng bayan. Itong ibang pag-asa ng bayan, nangongopya lang naman. Ebe lang. Huwag na natin isipin yun. Yan na natin. Okay. Ay, tama! Ayan! Tayo na nga sa field. Nandun na yung mga traffic natin. Sus! ito lang yung crush kung di ka namang crush eh. Yan! Dami na sinasabi. What? Raya, Luna, Lodi, tara sali kayo sa amin. Wala lang, kararahan lang, pampatanggal stress. Burnout na ako eh. Ayun, sakto. Tara, sali tayo. Tanggal stress din. Parang, alam mo na, mabigat na rin kasi ito. Baka naman tapos sa winter. Pero wait lang, naka-uniform nga tayo. Tsaka naka-black. Aba, magpaa ka! Ano ka ba? Okay lang lang. Sige, tara na. Wait lang yung paper. Ano? Nahuhuli ka na oh. Kaya mo yan. Kaya mo. Kaya ko ba talaga? Lahat sila nauuna na eh. Lahat sila parang alam kung saan pupunta. Habang sila na auuna. Habang sila ang bilis. Na parang ang dali lang para sa kanila. Pero bakit ako? Kapag ako na, bakit laging kulang? Laging bitin? Laging nahuhuli?
Damay siguryan sa'yo yan. Pero Raya, alam mo, wala tayo ganun din nararamdaman. Nakaramdam din namin hindi na kami. Di ba? Nag-umpisa pa lang tayo. Baka hindi lang talaga ngayon swerte, di ba? Guys, hindi ko na kamo alam kung ano talagang gagawin ko. Bakit ka naman? Sobrang pagod na talaga ako sa buhay ko. Pakiramdam ko nga mamaya. Tatanggalin na ako sa trabaho ko eh. Paano ba naman, di na ako nakakakota. Tapos lahat lang ng ginagawa ko, feeling ko walang kwenta. Uy, umiiyak ka na naman. Iyak ka pala. Dapat nag-theater ka na lang eh. Nahawaan mo lang kami sa iyak mo eh. Kaya ang totoo. Aling nena, ang hanggang po ng sosyo. Taan na, Raya. Yaan mo. Bayaran ko round 2 mo. Sira! Sobrang sarap daw kasi ng luto ni Aling Nena. Pero grabe nga guys. Pabigat na pabigat yung mga problema natin. Uwi na naman ako sa bahay na hindi man lang ako nagpapahinga. Dadatan ko naman yung bahay na ng magulong. Kapag nakita ka nakaupo saglit, sasabihin, ay ginagawa, puro ka na lang kaupo dyan. Like, pagpahinga naman sana time breeze. Ako naman, hindi ko alam kung paano ko pagsasabayin gawain sa bahay, sa school, tsaka sa org. Sa sobra nating ginagawa, tutulungan ko pa mamaya si nanay. Hindi man lang ako makaranas ng 8 hours of sleep. Kasalanan to ng tatay kong nangangapit bahay eh. Ako, hindi ko pa nakikitang proud sa akin ng pera ko. Kapag nakita lang nilang umangat yung kamag-anak ko, parang responsibilidad ko bang higitan yun. Hindi kaya. Ako, sobrang hirap talaga. Nakakapagod na din kayong lumaban. Kasi kahit magulang mo, hindi mo kakampi. Ayan, nawaw na ako. May tubig ba kayo? Langa eh. Ayan. Sino to? Aling Nena ha? Parang wala naman kami natandaan na may dinagdag kami sa binili namin. Si Aling Nena talaga, makakalimutin na, no? Hindi ako makakalimutin. Nakikita lang. Eh di may magka-chismosa ka pala, Aling Nena Hindi lang kayong pumunta dito para bumili sa akin at sabihing pagod na. Talaga po? Hoy, sino Ma'am Chesa at Ma'am Tina yun? Hello, ma'am! Magandang hapon po. Magandang hapon po, Ma'am Chesa. Uy, kamusta naman kayo, Chesa at Tinay? Kamusta kayo? Ano ba meron? Sobrang stress na po. Ganun talaga ang buhay. Kailangan niya ng pasyensya at syaga. Sinabi mo pa, ma'am. Okay na po ba yung cake niya ang gagawin? Thank you po, ate. Muna na po kami. Sa kapit na rin. Maraming salamat po. Dito na kami. Hindi po namin alam na dati po pala kayong... Kailangan na magpahinga dahil tumatanda na. Kaya nagtitinda na lang ako dito malapit sa school. Pero hindi ko kasi maiwan tong paaralan na to. Kaya andito na lang ako. Ang galing naman po. Hindi namin alam yan Ayun. Kayo ay mga eduk students, di ba? Oo. Dahil mga eduk students kayo, may katanungan ako. Ano po yun? Bakit sa dinarami-raming mga simbolo na pwede, bakit agila kaya ang sa mga eduk students? Hala, ang hirap naman po nun. Next question, please. Kasi po, pareho silang mataas lumipad. Tama ka, Raya. Because education students don't just learn how to fly. They also soar high. Kaya huwag kayong titigil mangarap. Kung tumigil naman kayo mag-aral, huwag kayong tumigil mangarap. Mangarap ng mataas, mangarap ng mas mataas. Inintulad kayo sa agila dahil pares kayo mataas lumipad. Tulad ng agila, kailangan nyo maging matatag sa anumang hangin ng buhay. Bagyo man ang pagsubok, pero kailangan nyo itong harapin. Kasi kung mas malakas man ang hangin, mas lalakas yung pakpak. Natatandaan ko pa si Chesa nung batch 2018. Lagi pumupunta sa akin, nangungutang ng pambili ng isang kwek-kwek. Dahil gutom na raw siya kasi hindi siya binibigyan ng magulang niya ng pambili. Umiiyak pa yun sa akin kasi hindi daw nakapag-review sa quiz nila. Kasi lagi siyang inuutusan ng magulang niya na magpantay sa kapatid nila. Tapos itong si Tinay, napakatalinong bata nun. Sobrang sipag, sobrang bait.
Kaso nagulat na lang ang lahat kasi bigla na lang daw siyang hindi pumasok. Hindi uma-absent yun ah. Pero nung nakaraan, nakita ko siya sa palengke. Kaya kinamusta ko. Suki ko yun eh. Kaya nabigla ako kasi nung kinamusta ko siya, umiiyak sa akin. Gusto raw niya mag-aral. Pero kailangan niya tumigil kasi nagkasakit yung nanay niya. May mga bata siyang kapatid at iniwan siya ng magulang niya. Siya ang panganay kaya sa kanya lahat umaasa. Sinabi niya sa akin na gusto niya mag-aral. Pero dahil sa hirap ng buhay, kailangan niya tumigil. Pero alam niyo ba, kahit tumigil siya mag-aral, patuloy pa rin siya nangarap. At sa pagsisikap na yun, nakamit niya lahat ng pangarap niya. Kahit na tumigil siya mag-aral, hindi naman siya tumigil na mangarap. Sa tingin niyo po ba, kaya rin po ba namin yun, Aling Nena? Oo naman, kapag napagod kayo, huminga muna kayo. Hindi naman kabiguan ang mabagal na pag-usad. Kahit ang pinakamabagal na pag-usad ay mananatiling pag-usad. Kapag pagod kayo, huminga muna kayo. Kapag nasaktan kayo, umiyak kayo. Pero pagkatapos nun, bumangon kayo ulit. Wala pa ako nakikitang taong nagtagumpay na hindi muna napagod. Alam niyo, parang nasa maling direksyon ako. Hindi ako hindi na. Kung ito ang tawag ng puso mo, patuloy ka nitong tatawagin. Natatakot po kasi ako na matalo at mahuli, Aling Nena. Pakiramdam po kasi masyado pa akong bata para mauna. Pero pakiramdam ko rin naman na masyado na akong matanda para mahuli. Huwag kang matakot, Iha. Nauna sila dahil ikaw nakatakda sa kanila. Huwag kang matakot na matalo. Matakot ka dahil hindi ka susugo. Kung hindi ka matatalo, hindi ka rin matututo. May kasabihan nga na patuloy tumatakbo sa isip ko. You can change the beginning, But you can start where you are and change the end. Yan ang sabi ni Aling Nena sa akin. Wala, para sa akin hindi sensitive at perfect ang inilahat sa akin ni Adel. Kundi isang pag-asa. Pag-asa kung patuloy at pag-perfect. At tinuruan din ako na kahit pala sa mga maliliit, simpleng bagay lang, ay maaari pala itong magbigay ng pag-asa para sa iba. At ngayon, ang simpleng salita na ibinahagi sa amin ni Adel ay siyang itinatahak ko sa inyo. At kung pagod kayo class, kung feeling nyo nahuhuli kayo, you're not behind. Ginagamit nila ang pamantayan ng iba para sukatin ang sarili ninyo. Kung pagod ka, magpahinga ka. Dahil kagaya lang ng sa langit, napapagod din sila mag-isa. Pero diba, nagliliwanag pa rin sila. At ito ang isa sa gusto kong matandaan ng bukas. Na whatever was meant for you, will never run away from you. There's much more to life. And there's much more being you. It doesn't mean that everything should stop when you're at your lowest. Because you know what the best thing about life is that it goes on. Minsan sa buhay, darating ka sa puntong mapapagod ka na lang. Ilang beses ko nang tinanong ang sarili ko, hanggang kailan kaya ako lalaban? Hanggang kailan kaya ako magpapanggap na kaya ko pa? Hanggang sa may nagsabi sa akin na ang mga taong matagumpay ngayon ay minsan ding naupo kung saan ako nakatayo. Hindi ko na malayang ang kwentong minsan nagligtas sa akin, ako na pala ang magpapatuloy. Dahil minsan, ako rin ang estudyanteng gustong sumuko. At ngayon, ako na ang kurang nagsasabing, magpatuloy ka.